Hello guys! What's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Okay, simulan na natin to. Meron akong nakausap and this is a friend of mine na nung panahon pa ng eleksyon, talagang parehas kaming nakibattle pero hindi naman to vlogger eh. Kumbaga nakilala ko lang to sa social media and we met doon sa Philippine Arena noong panahon ng election kasi sinuportahan niya din po guys ang Uniteam. Pero nung nagkaroon nga ng issue between the Marcoses and Duterte, medyo nagkaiba na kami ng political beliefs, opinion. So ngayon, itong babaeng to ay dito na sa kampo nila Duterte. Eh guys, paano hindi magiging kampo nila Duterte? Taga Davao tong babaeng to. So malamang sa alamang, syempre kababayan nila, susuportahan niya. Pero guys, kami ay magkaiba lang talaga ng political beliefs. Pero we are friends up to this moment. Friends pa din kami sa Facebook and nag-uusap naman kami once a month or kada 2 months. Nag-uusap kami pero once lang, ganyan. So, kamustahan. So, ngayon, kinamusta ko siya kagabi. Call kami. Actually, inabutan nga kami ng 2:00 eh. Kinausap ko siya. Sabi ko, friend, alam ko na, nakita kita sa video eh. Sa binalita ng SMNI. Nakita ko yung mukha niya na nandoon siya. So, kinausap ko siya. Sabi ko sa kanya, uy, nandoon ka pala sa sa eksena nung pinuntahan ng Philippine National Police Special Action Forces ang compound ni Kibuloy. Nandun siya guys sa Glory Mountain. Nung pinlay yung video guys, syempre 'di ba 3 yung ni-raid, yung KOJC compound, Glory Mountain at yung sa Barangay Tamayong. So nakita ko siya sa SMNI nung pinlay yung video. Nandun siya sa sa Glory Mountain. Doon, nandun nakita ko nga yung mukha niya doon. Sabi ko, kilala ko to. Kilala ko talaga to. Hindi pwedeng ipagkaila, kilala ko talaga to. So ngayon tinawagan ko siya kagabi. Sabi ko, friend, balita ako. Pero hindi niya pa naman alam. Sabi ko, balita ako, nandun ka sa sa Pakikibaka, sa compound, sa Glory Mountain. Sabi niya, paano mo nalaman? Sabi ko, secret. Pero yung totoo nun, guys, napanood ko lang talaga doon sa sa SMNI. So ngayon, tinanong ko siya, and naman kasi itong kaibigan ko na to, totoo naman siya sa kanyang sarili, and hindi naman to marunong magsinungaling eh. So nag-usap kami about kay Kibuloy. And guys, meron siyang ini-reveal. Kasi di ba sila yung mga humarang eh. So, nandun nga talaga si Kibuloy sa Glory Mountain. Wala siya sa Tamayong, wala siya sa KOJC na simbahan, wala siya doon. Nasa Glory Mountain, itong si Kibuloy. So, sila guys yung humarang. Sila yung humarang. Kaya nga totoo yung sinabi ko sa inyo na obstruction of justice yung ginawa nila kasi pinatakas nila si Kibuloy. Pero yung totoo guys, hindi talaga tumakas si Kibuloy. Nandoon lang talaga siya sa Glory Mountain kasi malaki po pala ang Glory Mountain. Malaki. Meron akong i-reveal sa inyo kasi na-record ko yung namin. Yung conversation. And nagpaalam din naman ako sa kanya bago ko to i-post. Ang sabi niya sa akin, baguhin ko lang daw yung boses niya. So, okay, as your request, baguhin ko yung boses mo. Siyempre, di ba, baka mahalata din siya. So, iniingatan niya din yung pangalan niya. Pero, for the sake of truth, gusto kong may evidence tayo. So, ngayon nga po, guys, nung kinausap ko siya, umamin siya na nasa Glory Mountain, itong si Kibuloy. And, siya yung umamin na, kasi wala naman ako dun eh. Pwedeng totoo to, pwedeng hindi, pwedeng gawa-gawa niya lang. Pero yung sabi niya, isa po talaga sila sa mga humarang. May timbre na kasi guys. May timbre, may Trojan horse din na nakapasok dyan sa PNP SAF. May Trojan horse. Kaya alam nila na i-raid itong si Kibuloy 4:00. So before pa na i-raid, nag-text 2:00 pa lang na si Kibuloy magtago na.
So yun po guys yung sabi niya kasi may nagtimbre sa kanila. So yung PNP staff ngayon napasukan ng Trojan horse. So ingat-ingat din sa mga ano ninyo. Nako, i-loyalty check ninyo kasi may napasukan po, napasukan ng Trojan horse ang PNP staff. Not so sure kasi yun po yung sinabi according sa tawag namin na alas 2 nagtimbre na mga 3 pupunta na dyan yung yung batalyon. 3 yung i-raid, kasama na yung Glory Mountain. Kaya nga, kung mapapansin ninyo, magtataka kayo, bakit madami na agad tao doon sa Glory Mountain? Alas 4. Diba? Doon pa lang magtataka na kayo. So, yun pala yung kwento doon, guys. So, pwede nga. Pwede. Pwedeng totoo, pwedeng hindi. Pero, syempre, kwento niya yan eh. So, gusto ko lang mag-analysis tayo kung may katotohanan ba to or hindi. Pero this is a trusted person naman tong babaeng to eh. And I don't think so na nagsisinungaling siya or sinasakyan niya lang ako. Pero may katotohanan naman para sa akin na, 'di ba, magtataka kayo, alas 4, meron na agad tao sa Glory Mountain na dapat sana natutulog si Kibuloy nun, 'di ba? Dapat sana tahimik 'yun. Kasi alas 4 nun, madaling araw. Kaya nga parang napawalang bisa yung element of surprise. Kasi yung nasurpresa doon, yung PNP staff. Kasi pagbukas nila ng gate ni Kibuloy, doon sa Glory Mountain, ang dami na agad taong nakaabang. May mga dalang pamalo, pamukpok. Diba? Kung magtataka kayo. So, isipin nyo na lang. So, ngayon nga po guys, inamin niya sa akin, meron tayong voice record, ipaparinig ko sa inyo mamaya. So, ngayon, inamin niya sa akin na isa siya sa mga nakibaka. Nakibaka siya, pero hindi naman daw sila sweldado ni Kibuloy. Kumbaga, ang kwento niya, tinutulungan kasi ni Kibuloy ang pamilya niya. So, okay, alam ko yung pinanghuhugutan niya. So, hindi niya kayang tirahin si Kibuloy or hindi niya kayang pumiglas kay Kibuloy kasi tinutulungan naman daw po ni Kibuloy ang pamilya niya. So, basically, yung mga nandoon sa na mga humarang, yun po mga natulungan siguro ni Kibuloy. Kung kaya't, di ba, may naririnig kayo na handa kaming mamatay para lang ipaglaban, ipagtanggol si Kibuloy. Di ba? Kung mapapansin ninyo, merong mga ganun na handa nilang isugal ang kanilang buhay para dito kay Kibuloy. So, nagigets niyo yung punto ko. Ngayon, ipaparinig ko yung voice record. Kasi nag-call kami hindi niya alam na ni-record ko, pero nung i-upload ko to, kinausap ko muna siya. Sabi niya, "Hoy, ba't mo ni-record?" Kasi sinend ko sa kanya, 'di ba? Sabi ko, "Pasensya na, friend. Baka hindi mo na ako pagkatiwalaan." Hindi, dito lang sa part na to. Tapos ang sabi niya, "Hindi, alam ko naman yan." Sabi niya. Pero yan yung totoo. Yan yung totoo, guys, na na inamin niya talaga sa akin. Pero wala namang problema kasi sinabi ko naman sa kanya, kung ayaw mo, di hindi natin to i-upload. Pero sabi niya, okay, basta ibahin mo lang yung boses ko. And alam niya din naman na hindi ko naman din to ilalaglag kasi, pamilya yung nakasalalay dito eh. Hindi naman ako ganun. So, gusto ko lang talaga malaman yung sa side ni Kibuloy. Kay Kibuloy lang. At may kunento din siya sa akin, ukol dito kay Banat Bay. Na kaya, another separate content na yan. Another separate na yan na taas ng rurok talaga ng kalbong to. So ngayon, iparinig ko lang muna sa inyo yung voice record na yung call namin na naka-record. So mayroon na din tong tawag dito, nilagyan ko na din to ng caption. Yan. Okay? Talagang nandun sa compound si Kibuloy. Nandun siya. Nandun pa siya. Si Kibuloy, nandyan lang talaga siya sa Davao. Nagtatago. Parang ganun. Gusto niyo makita si Kibuloy? Hindi. Nasa Davao lang si Master. Kumbaga hindi talaga siya nahuhuli. Ganun. Ito, bigyan ko ganyan. Narang kanina, sana mahuli. Ito, bigyan ko. Kita niyo yan? May nagsalita din. Hinarang kanina, paano mahuhuli? Oh, di ba? Hinarang namin kanina, paano mahuhuli? Gets niyo? Okay. Bigyan ko kayo tip. Yung DCPO, DCPO, yung pinakamataas dyan, napakamot sa ulo. Huh? Paano kami nahulihin to? Bakit?
O tapos kapilyo, hanggang doon lang ako. Malaki yung malakas talaga yung pwersa ni Kibuloy. Siyempre, Davao yan, di ba? Nakuha nyo na. Nakuha nyo na. Oo. Yun lang siya. Hanggang doon lang ako. Ibig mong sabihin, may katotohanan nga na na may kapit. Si Kibuloy doon, malakas. Parang ganun. Hindi. Pwede. Di ba natanggal na yung mga pulis na hinar ni Baste, may 2 batalyon na. Hindi talaga nila kayang kayang hulihin si Kibuloy. Wala talaga. Kaya nga natatawa na lang ako. Hindi nga kaya hulihin niya. Wala yan. Natapos na lang ang termino. PBBM. Hindi pa rin yan. Diba? So, inedit ko na lang yung voice niya para baka mahalata siya. Siyempre, Kibuloy din yun. Malaking pangalan yun. Hindi ko naman ipapahamak ng kaibigan ko. Pero, hanggang doon lang yung sinabi niya na isa sila sa mga humarang at alam nila na si Kibuloy ay nandoon sa Glory Mountain. Wala po siya sa Tamayong, sa Kingdom of Jesus Christ na church. Wala po siya doon. Nandun daw po siya sa Glory Mountain. Kung kaya't makikita ninyo na yung Glory Mountain ay napakadaming tao. At madami din pong mga nag-aabang dyan. May mga sinuswelduhan din dyan, guys. According sa na-call ko na, hindi ko na na-record Kasi dito lang yung na-record ko sa part na, kaya nga inulit ko lang yung tanong ko. Para may ma-record ako, tapos may maisabi ako sa inyo. Pero hindi ko naman ilalaglag itong friend ko na to. Ang sabi niya, may mga sinuswelduhan naman daw. Siyempre nagtatrabaho, diba, doon kay Kibuloy. Pero sila, hindi naman daw sila sinusweldoan ni Kibuloy kasi yung pamilya nila, tinutulungan ni Kibuloy. So, hindi ko ina-uplift si Kibuloy dito. Yun yung kwento niya. Ang sa akin pa din, mali pa din yung ginawa ni Kibuloy na takasan niya ang kanyang mga ginawang kasalanan. Lalo pat, okay, sabihin na lang natin na naging mabait si Kibuloy dito kay sa kaibigan ko. Pero the facts na ginawa niya ng masama yung ibang tao. So, kailangan niyang pagbayaran yun. Yung panggagahasa niya allegedly ng minor de edad, 'di ba? Yung money laundering na kaso niya, coercion, fraud, human trafficking. So, kailangan niyang panagutan yan. So, wala naman inopen sa akin yung kaibigan ko about sa kaso-kaso ni Kibuloy. Basta, ang lang nila, kusang loob niya lang na humarang sila. Kusang loob niya lang yun. Kasi yung pamilya nga niya ay tinutulungan ni Kibuloy. So, yun guys. So, kaya malabo talagang mahuli itong si Kibuloy dahil malaki nga yung niya, yung force niya dyan sa Davao. Kumbaga, madami siyang tauhan. May mga nagtitimbre din dyan sa PNP staff na ganitong oras, re-raid kayo, ganyan. So, not so sure, pero baka malay mo may katotohanan din ang sinabi ng kaibigan kong to. Nasa sa inyo na yan, bigyan nyo ng analysis. So, ulit, i-play ko yung whole na voice record para mag-gets nyo. Talagang nandun sa compound si Kibuloy, nandun siya, nandun pa siya. Si Kibuloy, nandyan lang talaga siya sa Davao, nagtatago, parang ganun. Gusto niyo makita si Kibuloy? Hindi, nasa Davao lang si Pastor. Kumbaga hindi talaga siya nahuhuli. Ganun. Ito, bigyan ko kayo. Narang kanina, sana mahuli. Ito, bigyan ko kayo ng tip. Yung DCPO, DCPO, yung pinakamataas dyan, napakamot sa ulo. Oh? Paano kami nahulihin to? Bakit? O tapos kapilyo, hanggang doon lang ako. Malaki yung malakas talaga yung pwersa ni Kibuloy. Siyempre, Davao yan, di ba? Nakuha nyo na. Nakuha nyo na. Oo. Yun lang siya. Hanggang doon lang ako. Ibig mong sabihin, may katotohanan nga na na may kapit. Si Kibuloy doon, malakas. Parang ganun. Hindi. Pwede. Di ba natanggal na yung mga pulis na hinar ni Baste, may 2 batalyon na. Hindi talaga nila kayang kayang hulihin si Kibuloy. Wala talaga. Kaya nga natatawa na lang ako. Hindi nga kaya hulihin niya. Wala yan. Matapos na lang ang termino. PBBM. Hindi pa rin yan. Yan. Pa. Matatapos na lang ang termino ni PBBM, hindi daw mahuli yan. And we will see kung kaya niya
na tapatan ang gobyernong to. Diba? Anyway, yun guys. Yun.